Pakinggan niyo po ito. Hindi po tayo rito nag-aakusa, kundi po tayo nagtatalagay. Nagkaroon po ng pag-imbestiga po ang Mabuhay Radio dito sa pinalabas na Real Monard OPC. At ang tanong natin dito ay ginagawa bang panakip ito sa kalakaran nitong RPL na foundation? At sa actually, hindi mo pwedeng tawagin foundation ng isang inyong RPL foundation kung wala ka namang pondo. Ito yan, pag-usapan natin mamaya. Kaya pinasok ko si Mark dito. Dahil sa aking pagsasaliksik, dalawa kami nagsaliksik. Siyang magpapaliwanag para mayroon tayong kausap dito, ha? Anyway, isang mahalagang investigasyon ang ginawa ngayong Huwebes ng Mabuhay Radio Japan Worldwide News upang matukoy ang katotohanan sa likod ng mga tunay at peking foundation. Base sa paunang datos na nakalap tungkol sa isang Real Monard OPC na may kasamang logo at ipinangalandakang na mga tagasunod ni Ligpitan na mayroong mga kahinahinalang indikasyon na maaring nagpapahiwatig ng ito isang front o panakip lamang. Narito ang ilang mga punto na nasilip po ng Mabuhay Radio Japan Worldwide News Investigative Desk na nagpapalakas sa inyong mga hinala rin. Anoon pa? Una, number 1. Una, pagkakahawig ng address na gamit ng Monard sa deklaradong lugar na kinatitirikan ng lumang law office ni dating BIR Commissioner Attorney Liway Binson Tiato, mga kababayan. Ito po yun, ha. Ang pagkakaroon ng parehong address sa ikalawang palapag ng Estrata 2000 Ortigas na huling dokumentadong address ng dating law officer o law office ng ex-BIR Commissioner ay maaring magpakita ng maling impresyon na may connection o impluensya ng nasabing abogado sa Real Monard OPC at upang iligaw ang atensyon ng mga maaring tumugis na otoridad, mga kababayan. Pangalawa, ulitin natin dahan-dahan, ha. Kawalan ng annual financial system, yung tinatawag na AFS, mga kababayan. Ito po, kawalan ng annual financial statement na booking na hindi nagsusumite ng AFS ang Real Monard sa loob ng 2 taon mula nang may rehistro ito na isang malaking paglabag sa regulasyon ng SEC. Ang AFS ay mahalagang dokumento na nagpapakita ng pinansyal na kalagayan ng isang korporasyon at dapat itong panindigan at notaryadong panumpaan ng presidente at treasurer ng isang korporasyon. Ang kawalan po nito ay nagtataas ng mga katanungan tungkol sa transparency at posibleng pagtatago ng impormasyon. Pangatlo, number 2 tayo. Kawalan ng General Information Sheet, GIS. Ang hindi rin pagsusumite ng GIS ay isa pang indikasyon ng posibleng pagiging hindi aktibo o pagkakaroon ng irregularidad, mga kababayan. Ang GIS ay naglalaman ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga opisyal, stockholders at iba pang mahalagang detalye ng korporasyon at ipinapahiwatig ng kawalan nito ng kaduda-duda ang pagiging legal ng kalakaran at pagnenegosyo sa ilalim ng bandera ng isang aktibong korporasyon. Posibleng mga senaryo batay sa nakalap naming datos. Ito kaya'y panagip, gaya ng panagip o front lamang ito, gaya ng nasilip ng MRJW News Investigative and Research Unit. Posibleng ginamit lamang ang Real Monard OPC bilang isang rehistradong entity upang takpan o isagawa ang mga irregular na aktibidad. Ang mga kababayan, ang kawalan ng mga kinakailangan dokumento ay maaring sinadya upang subukan ilagan ang masinsinang pagsisiyasat sa kanilang operasyon at pananalapi. Posible ring isang cell corporation ang Real Monard o isang establishmentong nirehistro sa kabila ng kawalan ng tunay na operasyon o aktibidad maliban sa pagiging isang establishmentong binuulang gamit ang mga legal na proseso upang bigyan ng balabal ng legalidad. Ito ay madalas na ginagamit para sa iba't ibang illegal na gawain tulad ng money laundering o tax evasion, mga kababayan.
Bagamat mas malamang ang front o shell corporation